Welcome back sa Ching's Kitchen. At sa araw na to, gagawa naman tayo ng homemade na pork siomai. Siyempre, pag may pork siomai, meron din tong kapartner na chili garlic sauce. So gagawin din natin yun. Kaya ano pang hinintay natin? Simulan na natin. Para sa ating mga ingredients, gagamit lang tayo ng giniling na baboy. So itong giniling na baboy na to, 80% laman, 20% taba. Kaya natin nilalagyan ng taba para mas maging juicy at moist ang ating siomai. Kasi pag purong laman yung gagamitin natin, may tendency ito na maging dry at maging chewy. Next, gagamit lang tayo ng 2 carrots. Babalatan lang natin to at hihiwain ng malalaki kasi gagamit tayo ng food processor later. Susunod, isang malaking puting sibuyas at irarap chop lang din natin. Susunod, gagamit din tayo ng green onions. Tapos hiwain lang din natin ng medyo maliliit. Shiitake mushroom. So dilata na lang yung gagamitin ko kasi medyo mahirap maghanap ng fresh o yung dry. Ang gagawin natin dito, i-drain lang natin at isa-set aside. Gagamit tayo ng food processor para mas lalong mapabilis yung pagpe-prep natin. Pero kung wala naman kayong food processor, pwede naman kayong gumamit ng gadgaran o grater. O kaya naman kung wala rin kayong grater, pwede rin tayong gumamit ng kutsilyo. So medyo tiyagaan lang sa paghihiwa. Una natin ipaprocess yung mga carrots at gagamit din tayo ng 5 pirasong bawang. Kasi medyo maliit yung food processor natin. At gigilingin lang natin to hanggang maging finely chop yung mga gulay. Susunod naman natin yung sibuyas at saka yung green onion at saka yung shiitake mushroom. Ganon din yung gagawin natin. Gigilingin lang natin to hanggang maging finely chop. Pagkatapos nating gilingin lahat ng mga gulay natin, pagsasama-samahin na natin to. So itong giniling, pagkatapos ilalagay natin yung carrots saka yung bawang at saka yung ibang gulay na giniling natin kanina sa food processor. Titimplahan din natin to ng asin, white pepper, MSG, pero optional lang kung ayaw nyong gumamit ng MSG, okay lang din naman. Then maglalagay tayo ng sesame oil at hahaluin lang natin to hanggang maging well combined. Pagkatapos maglalagay din tayo ng 2 pirasong itlog. At kung makikita nyo, sa separate bowl ko binabasag yung itlog. In case kasi nasira yung mga itlog, hindi masasayang yung mixture natin. At saka makikita natin kung may shell na nalaglag. At para sa binder, maglalagay tayo ng mga 2 kutsarang cornstarch. At halu-haluin lang natin hanggang lumagkit o para ma-agitate yung mga karne. At kung mapapansin nyo, kung medyo basa pa yung karne, pwede pa tayong magdagdag ng 1 kutsarang cornstarch pa. Then patuloy lang nating haluin hanggang lumagkit ito. Takpan lang natin to ng cling wrap at i-rest natin sa fridge ng minimum 30 minutes o hanggang 1 oras para mas ma-relax yung mga karne. So habang nire-rest natin yung mga karne, gagawa na tayo ngayon ng chili garlic sauce. Gamit ang food processor, lalagay natin tong 2 cups ng garlic. At pagkatapos 1 cup ng chili. At ipaprocess natin to hanggang mapino yung mga sili at bawang na nilagay natin. So pagkatapos na nating magiling yung bawang at sili, magpo-proceed na tayo ngayon sa pagluluto. Sa medium size na kawali, maglalagay lang tayo ng medyo maraming cooking oil, cinnamon stick at star anise, para magdagdag aroma sa ating chili garlic sauce. At habang nagluluto, siguraduhin lang natin yung apoy ay nasa pinakamababang settings para hindi po mait ang ating chili garlic sauce. So kapag medyo mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung mixture ng sili at saka ng bawang. Then isimmer lang natin sa loob ng 30 minutes. After 30 minutes, titimplahan naman natin to. Maglalagay tayo ng oyster sauce, asin at asukal. At isimmer pa natin ng additional 15 minutes, then okay na ang ating chili garlic sauce. So pagluto na yung chili garlic sauce natin, proceed na tayo ngayon sa pagbabalot.
Ito na yung medyo mahirap na part sa paggawa ng siomai. So sa pagbibilot naman, gagamit ngayon tayo ng wonton wrappers. So store-bought lang yung binili ko. So sa pagbabalot, kukuha lang tayo ng peeling. Ilalagay natin sa gitna. Then kukurot-kurutin lang natin yung mga gilid ng paikot hanggang sa marating natin yung dulo. At ipe-press natin yung ibabaw at ilalim para siguradong siksik yung mga siomai. So ito, nakagawa na ako ng isa. So ulitin ko ulit isa pa para makita nyo. So ganun lang ulit, kurot-kurutin nyo lang yung gilid ng paikot hanggang sa dulo. Tapos bilutin nyo ng pahigpit at i-press nyo yung ibabaw tsaka yung ilalim gamit yung kutsara. So babalutin ko lang to lahat, then proceed tayo mamaya sa pagluluto. Then ito na lahat ng mga nabilot nating mga siomai. So magi-steam na ngayon tayo. So itong steamer, papahidan lang natin ng cooking oil para hindi dumikit yung siomai dun sa steamer. Or kung meron kayong baking paper, latagan nyo na lang ng baking paper. Okay din naman yun. Meron na akong hinanda ditong kumukulong tubig. Hihinaan lang natin itong apoy sa pinakamahinang setting. At i-steam natin yung mga siomai ng 20 hanggang 25 minutes. At please, huwag niyong bubuksan yung steamer habang nag-i-steam tayo ng siomai para maiwasan nating mahilaw yung siomai natin. Makalipas yung 25 minutes na pag-i-steam, ready na tong mga siomai. So, tingnan natin. So, ang gagawin naman natin ngayon, ipe-plating natin siya. So, lagay lang natin sa plato. Then, lagay natin sa top yung ginawa nating chili garlic sauce kanina. Then, i-garnish din natin ng kalamansi. Tapos, lagyan natin ng toyo. So, ito na ang ating siomai. Tikman na natin to. So, pigaan lang natin ng konting kalamansi. Quality. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.